Matatagpuan sa loob ng isang madilim na kusina ng restaurant pagkatapos ng closing. Malakas ang ugong ng walk-in cooler. Agresibong kinukuskos ni Elena ang head chef ang isang stainless steel prep table. Nakatayo naman si Julian, ang sous chef at business partner niya, sa may pinto sa likod, hawak ang isang clipboard at pinapanood siya. Julian, malumanay Elena. Tama na ang kuskus, malinis na ang station. Elena, hindi tumitigil, mas nagdiin, hindi pa malinis. May natitira pang sebo sa mga awang ng bakal, kung dumating ang health inspector bukas. Julian, hindi health inspector ang problema natin. Ang bangko, tumawag na naman sila. Elena, tumigil sa pagkuskos, matigas ang katawan, pero hindi lumingon, palagi naman silang tumatawag. Trabaho nila yon. Ang trabaho natin, magluto. Julian, gamit ang anong sangkap, ubos na ang prime rib natin. Ni-credit hold tayo ng seafood supplier kaninang umaga at kailangan kong tignan sa mata ang pastry chef natin kanina para sabihing sa Biyernes pa ang sahod niya. Elena, lumarap din sa wakas, nangingikngit ang mga mata at makukuha niya yon tulad ng dati. Bakit mo ba ito ginagawa ngayon, Julian? Katatapos lang natin sa 80 cover service. Pagod na pagod ako. Julian, kasi pagod na akong magpanggap na okay pa tayo. Lumapit siya, sabay bagsak ng clipboard sa lamesa. Tingnan mo ang mga numero, nauubos na ang pera natin. Itong vision mo, itong hyper-local, 5-course tasting menu, walang may gusto nito sa neighborhood na to. Burgers ang gusto nila, Elena. Gusto nila ng murang beer. Elena, napasinghal burgers. Sige, yon ba ang gusto mo? Gawing sports bar ang pinaghirapan ko sa buhay? Ibinigay ko ang lahat para sa lugar na to. Naubos ang ipon ko, ang katinoan ko, isinakripisyo ko pati tayo. Julian, sandaling natahimik, bumaba ang boses, nasaktan. Huwag mong isama yan dito. Elena, bakit hindi? Katotohanan yon. Sinabi mo sa akin noon, magtiis muna tayo ngayon para makabuo tayo ng magandang kinabukasan. Oh, eto na yon. Maganda ang pagkain to. Julian, maganda nga sa ibabaw ng walang lamang plato, sa loob ng walang lamang dining room. Lumapit pa lalo, minahal ko ang pangarap mo, Elena. Sobra, kaya sumunod ako sa'yo sa baon sa utang. Pero mahal kita, kaya kailangan kong sabihin sa'yo na nalulunod ka na at idinamay mo pa ako. Elena, nangangatog ang boses, nakatitig sa lamesa. Kung babaguhin ko ang menu, kung magpapadala ako ngayon, ibig sabihin walang kwenta lahat ng tiniis ko para makarating dito. Ibig sabihin, nabigo ako. Julian, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Elena na nakahawak pa rin sa brush. Ibig sabihin, may pagkakataon pa tayong lumaban bukas. Pero, kailangan mo nang bitawan ang multo ng akala mo kung ano ang magiging hitsura ng lugar na to. Tumingin si Elena sa kamay ni Julian. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat habang nawawala ang galit sa kanyang katawan.